Musta gandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers na mga ka-viewers. So sa pong ito ay mag-update lang po tayo no, sa ating talong na pinipitasan po natin kahapon. So nakakuha tayo din mga ka-farmers no, 710 kilos sa ating pang-apat na harvest sa talong. So ang estimate natin mga 400 lang hanggang 5, pero nakakuha tayo kahapon ng ano po 710 kilos. Okay, so mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo no, ang kadalasang sakit sa talong kasi ano po, na banggit po natin sa ibang vlog na gagawa tayo ng video sa sakit po ng talong. Okay. So kadalasang sakit sa talong mga ka-farmers, makikita natin hindi mawala yung tinatawag nating early blight, late blight, normal lang po siya. And then yung medyo lala na sakit o punggos na umaatake sa talong, yung leaf spot or anthracnose. So ang leaf spot mga ka-farmers, ano po siya, makuha siya no, yung share ko lang sa aking experience, yung pabago-bago ang panahon, init, nakaano kayo mga ka-farmers na init tapos umulan, ganyan. Kung tao mga ka-farmers galing sa init tapos mabasa sa tubig ang ulan, ang mangyayari parang mapasma no, o pasmo sa Bisaya. So ganyan siya mga ka-farmers, pag halimbawa sobrang init tapos may ambon, yung patak, then yun po ang napansin ko mga ka-farmers. And then pangalawa, share ko lang po sa inyo yung pag halo no ng mga foliar, lalo na pag over ang foliar na nailagay mo, tapos yung mga foliar na powder. So mapansin natin mga ka-farmers, may sunog sa mga dahon or sa ibang overdose dosage no, sobrang dosage mga ka-farmers. Halimbawa naghalo ka ng insecticide o fungicide tapos overdose lahat, yan masisira din ang mga dahon. Ang iba mga ka-farmers, ano po, makita natin dito parang puti-puti ang dahon. And then ang iba, may pang reels na. Ang iba mga ka-farmers, ano po, yung sa makuha sa fungicide at saka sa insecticide na overdose, puting-puti sa dahon no, may mga puti-puti ang dahon mga ka-farmers na parang ano din. Ang leaf spot iba din. Okay, so ang anthracnose mga ka-farmers, makuha ang sakit na anthracnose na punggo sa talong, halimbawa inaatake ng mga sewing and sucking insect tulad ng whitefly no, mga thrips, mga aphids, ay iba pa. So bago siya nag-anthracnose mga ka-farmers no, tapos hindi mo naagapan, ano po siya, dumaan po siya sa pag atake ng mga feasting insekto na yon bago nag-anthracnose. Parang yung titingnan natin ang dahon, parang may taya no, taya itim ang dahon din pangit tingnan. So yun po ano ang anthracnose na punggo sa talong. Okay, so ngayon na banggit naman natin ang kadalasang sakit sa talong, pag-usapan na po natin mga ka-farmers patungkol sa mga early blight, late blight, mga leaf spot. Okay, mga ano, yung mga fungicide na espesyalista sa leaf spot, mga espesyalista sa anthracnose. So pwede tayo magamit mga ka-farmers, mga ka-viewers no, ng ano po, mga fungicide tulad ng Ortivatap no, maganda siya. Kasi alam mo mga ka-farmers, share ko lang sa inyo, pag maganda ang dahon, maganda din ang kalalabasan sa mga bunga. So violet mga ka-farmers no, violet tulad nito, wala tayong makita ang gas-gas no, so maganda. So yun po mga ka-farmers ang kalabasan kung ang dahon sa talong ay maganda din ang bunga. Ganon din sa ampalaya mga ka-farmers, pag maganda ang dahon, maganda din ang magiging bunga niya, kasi protektado sila sa punggos at saka sa mga insekto na umaatake. Okay, so para sa mga tinatawag nating early blight, late blight, leaf spot, mga anthracnose, ang maganda nating gagamitin mga fungicide dyan mga ka-farmers ay yung Ortivatap na pwede din. Kasi ang iyan ni Ortivatap mga ka-farmers, Dipiconazole at saka Acecitruben no, Acecitruben at saka Dipiconazole ang iipon ni Ortivatap, kaya maganda siya pangpaganda sa bunga. So ang pinapa-spray natin ngayon, Alika at saka Score sa ating talong. So ang Score maganda din siya sa sakit na early blight, late blight at saka sa
leaf spot, no? Espesyalista din ang score sa leaf spot, pick ko na silang EI. So yun po ang pinapa-spray natin sa ating kamatis at saka sampalaya hanggang sa talong mga ka-farmers. So yun po ang ma-share ko sa inyo, no, na kadalasang sakit. So ang sakit na mga ka-farmers, early blight. Ito hindi to siya early blight mga ka-farmers, no. Parang lang siya. Lang. So tulad ganito mga early blight, late blight, parang sunog sa gilid. So sa kita natin sa ampalaya. Parang ganito siya ang sistema mga ka-farmers. And then ang spot, ulitin ko, parang sa dahon. Batik-batik sa dahon. Paano ba natin sabi sa Tagalog? And then ang mga ka-farmers, damage sa yung tinatawag natin anthracnose, kasi may anthracnose sa dalalang hangin, no? So stress, yung parang malakas ang hangin, kagaya din malakas palagi ang hangin. Kaya palagi tayong nagpapa-spray po ng fungicide para ang bunga mga kasunod mga ka-farmers maganda, no? Walang gas-gas o yung tinatawag nating barako. So maganda siya. So ito mga ka-farmers, asahan natin ito sa susunod nating harvest. Parang marami na tayo siguro din ng mga makukuhang mga bunga. Baka malampasan pa ang 710 kilos. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, yun lang po siguro ang ma-share ko po sa inyo, na kung pag-usapan natin ang mga magandang fungicide sa talong, pwede na tayo dumiretso, no, sa kung tag-ulan, Amistar, Luna Sensation, Rubato, hindi na tayo mabibitin, no, sa mga fungicide nating nagamit tukag ganyan. Pero pag ganitong panahon, pwede ra Antracol Dietin mga ka-farmers. Ito Antracol Dietin lang ako din So kita naman natin ang bulas ng mga at saka ang talbos, ang kondisyon ng mga bulaklak, ang sa mga bagong usbong. So yun po. So sa susunod na linggo mga ka-farmers, pupunta na po kami doon sa aming tinatawag nating farm 2, no, sa Taisan. So, kasi magawa kami doon ng tangke, and then ipagpatuloy pa namin ang pagpamutol ng kawayan para gawing pusti sa talong, sa kamatis at saka sa palaya. So 5 araw na kami doon nakapamutol ng kawayan. So kasi kailangan namin ang 10,000 kapuste. Kaya nga ipagpatuloy namin, 10 lang po kami mga ka-farmers. So sa loob ng nasa tag 400 lang ata siguro kada isa ang nakuha namin. So nasa 4,000. So marami pa ang kakailangan, no, na mga puste. Pero ang kukunin namin sa sunod, yung mga maliliit na, yung kalbang, marami naman doon. So ang maliliit madali lang putulin, pero yung mga malalaki, nako, napakatagal po mga ka-farmers. So abangan nyo lang ang mga upload nating mga video doon, kasi kung ano man ang mga ginagawa namin doon at ang mga ginagamit ko, ipapakita ko po sa inyo para masundan niyo mga ka-farmers. So yun lang po siguro ang ma-share at maibahagi ko sa inyo patungkol dyan. Na abangan nyo lang, kasi pag hindi ako busy mga ka-farmers, mag-upload din ako, no, ng mga video. Pero kung may mga area na halimbawa may meeting ako tapos mahina ang signal ko or data, hindi ako makapag-upload. Kaya nga intindihin nyo na hindi ako makapag-upload kasi mahina ang signal ko. Alam nyo mga ka-farmers, gumagawa lang ako ng 4 o 5 video kung may mga meeting ako, para pagpunta ko doon may i-upload ako, no. So wala nang edit, diretso na kung ano mang mga atwal na makikita nyo sa mga pananim ko. Yun ang mga ka-farmers ang maibahagi ko, tulad nito. Yan. So ito ang ating atwal sa talong na makikita nyo sa personal. Yan. Ito ang ating talong na niraraton. So may nagtatanong, ano ang raton? Putulin ang talong. Ang sagot niya uli, ba't pinutol? Dahil bansot na o pangit na ang bunga kaya pinutol. Ganun po pala. So sir, sabi niya, turuan mo ako. Yes, meron ako mga video tutorial, Facebook man o tsaka YouTube. Sige, sabi niya, bibisitahin ko sir ang YouTube mo. Maraming salamat sir. So welcome, salamat din, God bless. So yun po, no, mga ka-farmers. Ako po ang tao na hindi madamot sa kunting kaalaman na natutunan sa pagpa-farming. Ito si Boy Kape. Magandang hapon Boy Kape. So nang-spray sila, no? Okay.
So bago tayo magtapos sa ating kwentuhan, mega love shoutout po sa lahat nating mga subscriber, mga viewers, share at commentator. Lalo na kaka Farmer Elias ng Santa Cruz, Zambales. Always watching siya sa ating kabayan, no, na taga Surigao, nasa ngayon ay nasa Taiwan. Okay, mega love shoutout sa ating mga kaibigang farmer na sa Canada, sa Australia. Okay, sa Thailand yung nagpunta at nag-interview sa atin, mega love shoutout po sa inyo. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye and God bless at mabuhay po tayong lahat. Thank you.